Another free day, another chance to vlog. It's almost late Tuesday morning here in Marilaki Mother Acres, and I know the title mentioned Mio Gear. Pero syempre, these tips work for all types of scoots and motorcycle, lalo na sa mismong rider. Baguhang rider ka ba na nagbabalak mag-ride sa Marilaki? Seasoned kamote or Mio Gear owner na madalas mamasyal sa lugar na to? Well, this video is definitely for you. So let's take a spin today in Marilaki and listen to my tips para di ka kumalat at mamatay sa lugar na to. Anyway, to be exact, we are somewhere near Palo Alto to check some property, but without further ado, here are my tips for you. Weekend. Hanggat maaari, wag ka nang pumunta ng weekend sa lugar na to. Dahil kung maingat ka man, definitely marami kang makakasabay ng mga kulang sa pansin ng mga riders dito. Mahirap madisgrasya dito dahil kung sino pa yung mga walang pera pampa-ospital, sila pa ang malakas ang loob mag-ala jacket siyan at isabuhay ang katagang banking is life. Pero kakamutan ka lang ng ulo habang nagpapaawa sa'yo. By the way, tip ko lang, wag nyong pagbibigyan mga yan na nakadisgrasya sa inyo. Dahil based on experience, pagtatawanan ka pa ng mga yan pag alis nila sa harapan mo dahil nakalusot sila sa accountability at hindi mahahasa ang mga utak ng mga yan na mas maging disiplinado sa kalsada. Anyway, matarik ang kalsada paakyat mismo ng Marilaki Highway from Palo Alto, pero syempre easy as pie lang yan sa Mio Gear. And we're now exactly here sa famous Marilaki at ito ang second tip. Heartbroken. Kung dito mo ilalabas ang sama ng loob mo sa buhay and relationships, darn wag ka ding pumunta dito dahil siguradong dito mo natatapusin ang buhay mo. Dahil kapag may sama ng loob kang daladala, magiging careless ka lang sa kalsada. And imagine Tuesday ngayon, but look, ambulance because may aksidente. I hope okay lang yung rider. Now, let's go to the third tip, which is seminar. Nag-seminar ka ba at alam mo ba ang defensive driving? Siguraduhin mong naiintindihan mo yan, pati mga traffic signs and road markings, lalo na yung mga linya sa kalsada. Lahat naman tayo nagkakamali at minsan sinusuway natin yan, pero kung habitual na at inintegrate mo na yan sa sistema ang pagiging KSP mo sa daan, well, sure ball, may kalalagyan ka sa Marilaki. Bukod sa magandang kalsada, may tendency ding lumamig sa lugar na to, lalo na after rain showers. Magkakaroon ng mga fog sa daan at feeling mo nasa Baguio ka na. Pero bukod sa makinis na asfalto, napakaraming kurbada dito na ine-enjoy talaga ng mga riders. At dahil dyan, our fourth tip is buy high quality tires. I cannot emphasize the importance of this. Very tempting talaga mag-banking dito sa Marilaki. Pero before magawin yan, siguraduhin mong malupit at malapad ang gulong mo. Huwag kang magtangka kung pang Thai concept ang gulong mo, lalo na kung pudpud pa. Pero if you really want ng pangmalakasang bangkingan, dapat presyong masakit sa bulsa ang gulong mo at hindi budget meal ang price. Gulong naman yan Major factor yan ng safety mo, at bago kayo maglagay ng mga sangkatutak na kabadoyang accessories or mag-upgrade ng mga pangpabilis kuno at mag-upgrade ng mga muffler na tunog lata pa rin naman, unahin nyo munang gastusan yung gulong nyo. Honestly, before I was okay lang kahit stock tires straight from casa kasi tiwala ako sa progressive braking skills ko Something I learned sa Honda Safety Driving Center. Until i-fail ako ng cheaper tires and the comparative gap on quality became evident nang makasubok na ako ng mga top brands. Personally, I only settled to 2 brands na pang malakasan and 3 optional brands. Sa mga size 13s pataas, either
Pirelli Diablo Rosso or Michelin Pilot Street versions lang ang ginagamit ko. Para sa mga size 12s naman, I only go for Metzeler, Kenda, and Sobek kasi nagko-complement yung mga gulong na yan sa overall riding skills ko. Disclaimer lang, walang sponsorships or wala akong pinopromote na gulong dito. I'm just telling you what I'm currently using because tiwala ako sa mga gulong na yan. Perfect timing for our fifth reason, overtaking and overspeeding. Huwag kang addict sa overtaking, lalo na sa kurbadang katulad nito at blind curves. Hindi kasi Spider-Man na may superhuman ability makaiwas pag may bumulaga sa iyong sasakyan sa kabilang linya. Isa pa, huwag kang overtake ng pakat. Marami sa atin biglang kumakat tapos pag nabundol, sisisihin mo pa yung nakabundol. Kapag mag-overtake kayo, make sure magbibigay kayo ng extra room or braking distance sa overtaken yung sasakyan para may good chance silang makapag-apply ng effective braking. Hanggat maaari, at least isang kotse ang distance bago ka pumasok sa linya kapag high speed, huwag kang papasok ng less than 1.5 meter. Sa speed naman, hindi mo kailangan na magpas ng 60 km per hour dito kasi istorbo ka sa mga chill riders lang na namamasyal eh. Total, nakabili ka ng motor, dapat may pangbayad ka sa racetrack. Kung wala wala kang karapatang gawing racetrack ang marilaki dahil walang mga company sponsors dito na sasalo ng pamemerwisyo mo. So instead of enjoying this majestic view, banking and racing is life ka, dapat complete gear ka as much as possible. Yung mga common gloves and armor, it can save you naman from becoming a road tocino unless kumaskas ka sa kalye from 100 km per hour na takbo, magiging uling lang yung mga gear mo tapos ikaw inihaw na. Regarding sa helmet, of course, as much as possible yung pinaka-quality pero syempre masyado nang mahal yung ibang brands and marami namang murang helmet na maganda quality. Basta wag lang gagamit ang mga substandard at cycling helmet. Kahit anong helmet brand naman gamitin mo, if full impact paglalamayan ka rin naman. Now, dahil addict ka sa banking to the bone, paano nga ba ang safe banking? Fundamentally, una, nagmemenor ka habang papasok ng kurbada. Kahit sa MotoGP na nasa loob ng isang controlled environment, nagmemenor sila marques sa kurbada. Ikaw pa kaya nakamoting perwisyo sa public road? At kung saan ka pupunta, doon ka tumingin. Pero maging aware ka sa kondisyon ng daan. Basa ba o mabuhangin? Kasi kahit anong ganda ng gulong mo o kahit may traction control pa motor mo, hindi ka sasantuhin ng lumot at buhangin. Now going back, pagpasok mo sa curve, ibaba mo ng konti ang shoulder mo kung saan ka pupunta para mas lalong sumunod sa iyo ang motor mo. If naka-scooter ka, huwag ka nang na magpas ng 45-degree lean angle. Yan ang safest lean angle mo. Sa mga sports bike naman, huwag na kayong bumaba pa sa 55-degree lean angle at wala kayo sa controlled environment ng racetrack. Kung gusto nyo ng sagaran, edi doon kayo sa racetrack para ikaw lang ang kakalat at wala nang ibang madadamay. Okay, our 8th tip is engine braking. Para hindi masunog ang mga brake pads at baka magdikit which will compromise your safety, make sure marunong kayo mag-apply ng engine brake sa mga motor o scooter nyo. Sa scooter, medyo challenge yan dahil need mo hanapin ang kilite. Sa Honda Click, need mo i-engage ng konti ang throttle at medyo makagat na yung engine brake niyan. Sa Mio Gear, i-throttle mo lang talaga then roll off, alalay sa brake levers at kumakagat ang engine brake so may iwasan mo masunugan ng brake pads lalo na pag palusong. Ang 9th tip natin ay isa sa pinakamatinding kabobohan ng karamihan sa atin. Preno, hindi busina. Lagi nating tatandaan, hindi ka ihihinto ng busina mo at hindi rin mapapahinto ng busina mo yung binubusinahan mo.
Kaya unahin ang preno dahil kapag lagi mong iniuna ang busina mo bago preno, disgrasya ang aabutin mo. Ibig sabihin lang yan, mataas ang iyong ego at hindi ka dapat nagmamaneho. Sabi nga sa LTO exam, huwag mong ipipilit kahit ikaw ang nasa tama. Ang tanong, pinasa mo ba talaga ang LTO exam mo o nagbayad ka lang? Okay, I think this is one of the hot spots ng mga nagmomotor. Ito yata yung Manukan. I actually like this place. Kaya lang, napupuno siya ng mga kamote riders every weekend. So, our 10th tip is don't be camera conscious. Maraming pumipitik dito sa Marilaki. And even if these photographers or vloggers na kumukuha ng mga shots ng mga nagmomotor irresponsibly, na they are just spreading awareness, they are also a major contributing factor kung bakit mas lalong dumadami ang mga nagtatangkang mga mote dito dahil yung mga KSP na riders, feel nila their ego is at stake and they are pressured to perform. If you are a responsible rider at nandito ka to enjoy the nature ride, doon ka na lang mag-focus kaysa sa mga nag-aabang na mga magda-daredevil sa mga kurbada. Reminder, pag nadisgrasya ka, content nila yon at hindi ka naman kikita sa kanila sa pagiging tanga mo. I know marami pang pwedeng isama na tips, but I can't squeeze them all, so if you have things to add, just comment in the comment section. Kung baka may gusto kayong ma-moto feel review natin na motor, just let me know in the comment section and I will try my best to deliver a real talk, no sugarcoat moto feel review. If umabot ka sa dulo ng video na to, I'm sure may natutunan ka, kaya subscribe and hit that like and notification bell para ma-update sa latest videos. This is Road Stringer on the bike. Ride safe, Mother Acres, and I'll see you in the next video. Buyers!